Magbablog sana tayo ngayong araw, kaya lang Sunday nga pala. Sarado yung mga motorcycle store na pupuntahan natin. Kaya ito, mag-unbox na lang tayo mga ka-riders. Tama-tama dumating yung mga order natin sa Shopee Lazada para sa kaek-ekan ng Aerox natin. Kaya samahan nyo ako at i-unbox na natin. Puro budget meal lang naman itong ating in-order. So ito pong medyo malaki, ito po yung motorcycle rain cover. So Motowolf ang kanyang tatak. Sa mga o-order, magka-idea kayo bago kayo order, panoorin nyo po muna. Then order na rin po tayo ng back plate holder. Kasi yung plate number natin na-UUP na minsan aksidente, nadadanggi ko o yung mga nagpaparada sa tabi natin, nasasabitan. Kaya para may protection, kumuha na tayo at affordable naman. Then isang kaek-ekan nga po yung sticker naman sa taillight. Ewan ko lang kung allowed to siguro i-comment daw below lang po nyo mga riders kung pwede ba mamaya pag unbox natin na check nyo. Nga pala, kalalagay lang natin ito, hindi ko na i-review o na-i-vlog kanina. Yun pong protector ng taillight dito sa rear. Naglagay na tayo kasi ilang beses na po itong nasabitan na nadanggit ng mga sumusunod sa atin. Laging nilalaglag tong flexible na turning signals. Kaya para hindi siya ma-lost thread sa kakalaglag, nilagyan na natin ng protection. Bakal po siya mga ka-riders Then kailangan nyo pong bumutas dito sa ibabaw ng ating plate lights. Yan, plastic lang naman niya, madali kumapit yung tornilyo. Makapal, mga 3 cm na bakal na protector. Meron siyang kasamang mga cable tie, hindi ko na nilagay, pangit kasi siguro pwede kulay black kasi white po yung kasama niyang cable tie. Then ano pa ba ang ating inilagay nung isang araw? Nga pala itong slider, pang ano to NMAX Aerox, pareho naman sila ng size ng slider. Ito yata ay Hero Motor ang brand. Ano po siya, combine po ng alloy saka bakal yung kanyang materials, kaya matibay po ito. Yun lang hindi ko nagustuhan dito sa pinaka axle cap. Ito plastic lang siya, maluwag to kanina kinuha ko lang para namigpit. Siguro papalitan ko to yung parang aluminum na rin para matibay kasi ito protection na pag nag-slide, di ba? Ito muna unang tatama. Pero maganda talaga yung katulad yung sa ano natin sa RFI. Ito ang gusto kong ilagay yung matigas to. Kahit kumayo dito, hindi basta-basta masisira. Nga pala mga ka-riders, hindi ko na naipakita yung paglalagay sa pagmamadali ko kahapon. Ito, papaliwanag ko na lang Ito po yung box niya. So, meron po siyang 5 parts nung slider. Una, itong pinaka arang support niya. Ito sa gitna niya may lagalagay na RM. Then, 2 triangle na bakal nga po. Then itong pinakakabitan ng axle cap, 2 rin, so 5. Basta tatandaan nyo lang po kasi medyo nalito yung pinagkabit ko baliktad ang lagay. So ito, ganito lang ang tatandaan nyo po. Itong 2 triangle na bakal, yung direction niya pareho dito, papunta sa kaliwa, ayan. And then meron siyang 2 Allen bolt. And then ito yung kasama niyang Allen bolt, mahaba. Ito yung stock Ito po yung stock, ayan. So ito ang ginamit, mahaba. Kaya lang sinapinan pa yan ng 4 na washer. Kasi yung thread hindi aabot. So yan, okay na naman siya. Kayo kung ano gusto nyo isapin, pero pinakamaganda yan, washer 4. Yan na yun, okay na siya. Matatag naman pagkakalagay. Basta lang, hindi lang ako convinced dito sa plastic. Mas maganda sana alloy na rin yung pinaka-cap niya, di ba? Then ito yung rubber matting ng Aerox, ayan. Color combined na blue at saka black. Siguro lalagay ko na lang po yung link ng pinag-orderan ko. Ayan sa screen. And then nagpalit na rin po tayo ng brake levers. Ayan, pang Aerox talaga. Yung una kasing naipalit natin, hindi pang Aerox So ito nakatsempo tayo, 200 pesos lang mga riders, kaya sulit na sulit po. Yan, pure black ang kinuha natin. Kung po sa iba, walang park brake lock. So ang kinuha ko, ito nga po may park brake lock. Saka
medyo mahaba dito yung kanyang pinakatangkay para kumonek dun sa preno nga po. Ito pa nga pala, ano nga bang tawag dito? Brake Master Cap nga ba to? Alloy din po yung kanyang materials, kaya maganda to, matibay. Yung una kasi nating nailagay dito plastic, pinalitan natin agad, baka biglang mapaw yung brake fluid. Ito nilagay natin at matibay ito. And then nagpalit na rin po tayo ng winglet. Ito maganda yung nakuha natin, buo na. Kasi yung una ko pong nabili, 2 piraso siya ito, oh. Malutong pala yung plastic nito, kita nyo mga ka-riders, oh. Na ano na siya, nabiyak, na bilog, natanggal, kaya nalalaglag. So ito, tibay naman to kasi buo na, saka hindi siya malutong, ngayon makunat, kaya tatagal to sigurado. Naka carbon fiber finish pa siya mga riders. So, para po sa mga naka Aerox version 2, huwag niyo pong kalilimutan maglagay ng ganto sa side stand natin, itong kanyang shoe. Tandaan niyo po ba, muna nating nakuha itong Aerox, 1 week pa lang, nagkamali tayo ng pag side stand at dumulas siya, kaya ito nilagyan natin ng sapin para sapatos, para kumapit na maayos sa sahig pag tayo po ay nag side stand. Pero kat maaari po center stand na gamitin natin kahit saan tayo magpapark. And then nga pala, yung binili natin na camelback type seat na pang Aerox, so far naman maganda performance, komportable po siya at malambot, maganda yung sandalan niya. Malaking tulong po itong support na hard plastic para dito sa ating camelback type seat. And then nakachempo na rin tayo sa wakas ng bumagay at komportableng side mirror para dito sa Aerox natin. Mura na, guwapo pa, di ba? At maganda rito, napi-flip siya, oh. Pero wag na natin i-flip, hindi naman kailangan talaga i-flip. Dapat lagi nakaangat ang ating side mirror para ano man na mangyari, biglang mayroong rumaraga na motorsiklo sa sakit sa likuran natin, kita agad natin, di ba? Saka itong visor na maliit, ayan. Pinili natin itong medyo bulky para bumagay naman sa looks ng Aerox, di ba? Ayan, budget meal lang din po ito mga riders. Maganda rito, ayan, makakapagsingit pa tayo dyan ng basahan. Malaki pa space, hindi katulad dun sa visor na lapat lang, di ba? So ito to, double purpose na siya. Unahin na natin i-unbox itong backplate holder. Yung kinuha natin, siyempre yung may brand ng Yamaha. In-expect ko lata or metal yung kanyang material, pero dito parang ano siya, fiberglass mga riders. Okay lang, importante protection, di ba, sa backplate. Check nyo mabuti, baka magkamali kayo ng size kagaya ng unang order ko, pang maliit na plate number pala. So ito yung mga latest na plate number natin, yung malalaki size. Mga worth 200 plus mga riders itong backplate ng Yamaha. Ayan, di ba? Ang ganda naman. Saka medyo makapal siya, hindi siya basta-basta mababasag, wag lang po puwersahin syempre. Okay, next sunod natin yung taillight sticker, itong decal sticker. So ano na lang, kaik-ikan na lang mga riders. So sa mga order, tingnan nyo muna, baka nga naman mali. Ayan, ganito lang siya. Ayan, parang mata dito sa taillight. Didikit natin mamaya. Bali, ito lang siya. Less 100 po ito. Itong decal sticker to. Siguro mga 86 pesos. So, may nakalagay dito na paalala. Pagkatapos ng didikit itong vinyl sticker, upang mas lalo itong dumikit, painitan ito gamit ang yung blower upang dumikit ng gusto. May katanungan, mag-iwan ng mensahe sa aming page. Maraming salamat po. Talagang malasakit talaga sila. May malasakit talaga, di ba? Ano naman tama, di ba? Then, sunod na natin itong panghuli natin. Ito pong motorcycle rain cover. Yun kasi ginagamit natin, talagang luma na. So dito, check natin kung maganda pa yung quality niya. Ang gusto ko talaga yung waterproof Kasi dun sa mga nakaraang nabili natin, tumapagos ang tubig, lalo't hard rain. Talagang paggalit na galit ang ulan. Pero ito mukhang quality, nakachamba tayo. Mga ka-rider, siguro 300 plus lang ito. O, di ba meron pa siyang eco bag na kasama. Tapos, ito na. Combination ng gray at black yung kulay ng rain cover. Ayan.
So, titignan nyo mabuti yung size ha. Kasi, minsan maliit ang pinapadala eh. Ang hinahanap ko syempre yung brand niya, yung Motoworld. Kasi yun ang binayaran natin eh. Maganda yung quality ng kanyang material, oh. Makapal din naman. Kasi ang garterize siya dito sa pinakailalim. So, kailangan pa ba natin ilak? Siguro hindi na, tali na lang para hindi pa rin. Susukat natin ha. May reflector siya dito sa harap. Ito yung marker para alam mo kung alin yung banda, kung alin yung sa bandang harap. Okay, dun po sa Shopee, meron pong nakatatak na Motoworld sa side. Dito wala ho, oh. Ayan ha. Pero okay lang. Importante sa akin, talagang waterproof. Okay, sukat natin ha. Walang tatak na Motoworld. Pinahanap po mga riders, wala po siya. Para makuha natin yung tamang paglalagay, tanda lang natin itong may lalagyan ng lock kung butas. Sa harap to. Dapat itong nasa front tire. Okay, sukat na natin ha. Yung nasa screen po na link nitong Motoworld Kuno na motorcycle cover, pang Aerox lang size niya or pang NMAX, kaya ang laki niya, oh. No problem, hindi kakapusin, lalo na kung click ang motor natin, pasok na pasok dito. Okay, check nyo na malapitan na. Rain or shine mga riders, lagi tayong maglagay nito, malaking tulong po ito. Hindi lang sa ulan, syempre sobrang init, iba na panahon natin ngayon. Yung ating pairings lulutong po yan, tapos yung pintura kukupas sa sobrang init. So kahit sa nyo iwan, kampante kayo pag sa field ang trabaho nyo, iwanan nyo lagi ng nakaganto. Isa pa, hindi siya para upuan pa o anuhan ng pusa, di ba? Kasi protected na siya. Huwag nyo rin kalilimutan itali sa ilalim, kasi pag malakas ang hangin pwedeng iangat niya yan. Pagdating nyo, basahin. Wala naman magmamalasakit magbalik, di ba? Ayan mga riders ha. Ayan po sa screen yung mismong seller o kung saan natin binili. Worth 300 plus ata. Ayan, browse na lang kayo. Maganda naman at makapal. So subukan natin ha. Basahin natin. Para malaman natin kung tatagos ba. Kasi yung ginagamit ko talaga, tumatagos eh. Pero ito, tingin ko mas lamang ang pagka-plastic niya. Meron kasing halong material eh. May pagka-tela, saka plastic na po. Saan ba yung pambasa natin ito? Kakakarwash ko lang nito eh. Kita nyo oh, hindi ko makapit ang tubig, di ba? Kung sana siya bumabagsak. So mukha namang effective siya, di ba? Pero siyempre, tingnan natin sa loob. Kung basa din, sole. Oh, di ba? Tuyo yan. Okay, effective naman mga riders ha. Hindi na tayo magmamasilan. Worth 300 lang naman eh. Alam niyo naman yung mga original na motorcycle cover, libo yan. So ito, papagpag nyo lang oh. Kung saan ang babagsak yung tubig. No problem. Sulit naman. Bagay, ayoko rin naman ng may mga brand eh. Meron kasing motorcycle cover. Bawa, may Big 4 na brand. Baka lalong pag-initan. Okay na itong walang tatak, di ba? Hindi identified yung motor natin. Para sa security rin. O ayan na mga riders ha. To see is to believe. Walang tumagos kahit isang patak na tubig. Siguro ito na rin nating gawing kapote. At doon sa kapote natin, wala kang silbi. Basa rin tayo kahit naka-kapote overall. And then, ilagay na natin tong kaikikan na to. Pagbawal, tanggal, syempre.
Pero sana ay pwede naman, di ba? May nabibili po dito na parang garnish, di ba? Yung plastic siya na naka-double adhesive tape na sasalpak mo na lang. Yun sana ang orderin natin, kaya lang medyo mahal ho eh. Nasa 500 plus. So, pwede namang ganito na lang, di ba? Kaya lang, dapat dito hindi pasmado. Pag nagkamali tayo, yari. Hindi lang parang sana'y okay. Yun lang. Nakit na ba natin? Yun lang. So, mahirap dito eh. Buti na lang. Sumakto yung ating lagay. Then syempre tatanggalin itong nakasapin na plastic. Pero sure lang natin na dikit siya, hindi nagbabubbles. Maganda pagkakakamada natin dito. Kapit na kapit. Yan. Kayo na mag-judge kung sentro ba ang pagkakalagay natin, ha. Anyway, hindi napansin yan. Importante, walang bubbles. Then, siyempre tatanggalin itong sapin na plastic. Ayos. Gitnang gitna yan, oh. Yun lang, nakaangat pa. Pero okay lang. Lit na bagay. Hagurin lang ng hagurin. Dikit na yan. Okay. Ngayon, check natin, ha. Gamitin natin stoplight. Siyempre, sa gabi yan maganda. Pero okay naman, di ba? Kita naman, hindi naman siya na-block totally. Ayan. Pero mukhang tatanggalin natin to. Sige, pansamantala lang at baka kumuha rin tayo ng garnish na isang set na para mas okay, di ba? Nga pala, ito yung mga riders, nagbalik tayo ng turning signals na, di ba, bulb yan? Ginawa na nating LED yan. Hindi ko lang alam kung pwede yung ganyang kabilis na blink, mga riders, ha? Siguro pag sinita, hindi palitan natin. Pero mura lang, mga riders, less 100 pesos o nasa 80 plus, gano'n, 80 pesos. Kaya full LED na ang ilaw ng ating Aerox. Then, matingkad din pagkadilaw niya dahil sa hazard. Ayan po sa screen yung link or yung store na binilhan natin sa mga interesado. Ay nabahalang mag-browse at maraming yan. Okay, sige, lagyan na natin yung ating backplate. Pansin nyo mga riders, so 2 taon mahigit pa lang, deform na siya. Yupi-yupi, ay hindi na natin hintayin lumala. Kaya tama-tama yung ating binili na backplate holder. Tapos hindi sukat ano. Yan po siya, ha. Kasapin lang naman natin yan. Yan. Isuporta na siya. Pwede naman lagyan natin ng double adhesive tape, ano, para hindi siya basta-basta umangat. Pero okay lang. Kasi kakapal pa siya pag tinigilan natin. Pero pwede naman, dilagyan natin. Sana nakatulong mga riders, kaya watch muna before you buy. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.